Nang dahil sa stress, nagsimulang malagas ang buhok ni Hans. So from 35 onwards, medyo yan, napansin ko umaakit na yung forehead. Tapos nagkakaroon ako ng parang plato na sa ulo. So, mga 15 years na progressive yon. Noong una raw, medyo mababaw pa ang naging epekto ng hair loss sa kanyang buhay. Nung numipis ang buhok ko, so nawalan ako ng variety on how I could comb my hair. Ang nangyayari, I would have to comb it one way para hindi makita yung mga bald spots and all that. Ngayon, with my hair back, I have that freedom to choose how I want to comb my hair. Pero kinalaunan daw, nakasama na ito para sa kanyang kumpiyansa sa sarili at sa kanyang pagtatrabaho. Nagkita kami ng mga kaklase namin after so many years. Tapos ang unang reaction nila is, uy, kalbo ka na or kinakalbo ka na. So yung feeling mo is yung nobody likes really to think na mabilis silang tumanda. Everybody wants they look young. Isa sa mga karaniwang dahilan ng paglagas ng buhok ay ang pagdanas ng sobrang stress. Stress mismo, sakit na yun eh. Kaya kakaganon, meron kang problemang iniisip, nalulugas talaga buhok nun. Mas nakakaano yan sa mga palaisip. Pwede ring magdulot ng hair loss ang pagkakaroon ng malubhang sakit, pagkakaroon ng impeksyon at pagkakaroon ng mataas na lagnat. Ang mga sobrang nagdijeta, bagong panganak at mga kakasailalim lang sa major surgery, mas maaari ring malagasan ang buhok. May 3 phase ang buhay ng isang hibla ng buhok. Ang anagen phase, patuloy ang pagtubo ng buhok. 2 to 7 years ang itinatagal nito. Sa catagen phase, tumitigil sa pagtubo ang buhok. Tumatagal ito ng mula 2 hanggang 4 na buwan. Pagkatapos, aabot na ito sa telogen phase kung kailan nasa ulo pa rin ang buhok pero hindi pa ito nalalagas. Pagkatapos ng 3 phase, natural na malalagas ang hair. Pero sa mga taong dumaranas ng sobrang stress, may sakit o may pagbabago sa hormones sa katawan, tumitigil agad ang anagen phase at saka dumidiretso sa paghinto ng pagtubo hanggang sa magkaroon na nga agad ng hair loss. Okay, pagka nalulugas ang buhok ninyo, alam ko magiging problema ninyo yan. Hanggat maaari, nag-uumpisa pa lang, magpunta na kayo sa doktor. Based dito sa nakita ko, ang ganda ng tubo ng buhok niya, makakapal ka eh. Saka matibay pa siya. Yung iba pagka gano'n mo, meron ka lang makukuhay. Ito matibay. Saka yung hipo pa lang, alam mo makapal ka. Kung ayaw nyo magpunta sa doktor, maghanap kayo ng mga OTC na gamot sa mga counter dyan, sa mga kilalang butika na hindi makakasama sa inyo. So, ang pinaka-safe talaga dyan, yung mga herbal products. Huwag kayong gagamit kaagad ng may mga chemicals na hindi nyo alam. Baka imbis na maggumanda yung buhok mo, masira pa kasi magkaroon ka ng allergy. Sa kaso ni Hans, gumamit siya ng natural na shampoo at ito raw ang naging solusyon sa matagal din niyang naging problema. Pagkatapos daw ng patuloy na paggamit nito sa loob ng 2 taon, then nakita ko, yan, bumalik yung hairline ko, yung bumaba yung forehead. So, tapos dito nawala na yung plato, yung kalbo sa ulo. So, I'm happy that it's back. Yeah. Siyempre, dagdag pa ni Dr. Cruz, kailangan ding bawasan ang pangunahing dahilan ng hair loss na mga katulad ni Hans. Yung stress mismo, sakit na yun eh. Kaya kakaganon, meron kang problemang iniisip, nalulugas talaga buhok nun. Merong chemicals na nanggagaling sa brain natin, nakaka-apekto rin sa pagpapatubo ng ng hair follicle. Alam ni Hans na kapag hinayaan pa niyang mapuno ng stress ang kanyang buhay, baka magkaroon pa ng mas malalang epekto ito sa kanyang kalusugan. Kaya raw ngayon, mas binibigyan niya ng panahon ang pagpapahinga. Di na rin siya nakakaranas ng hair loss. Mas na-enjoy na rin niya ang kanyang mga pinagpaguran.